first think about, sino nga ba ang bibili ng produkto ko? To get to know your brand, yung binebenta ninyo, at sino yung audience ninyo, sino yung bibili. To define your identity. What is that one thing na meron yung binebenta ninyo? I want you to think about that one thing na unique sa brand ninyo. Kasi alam nyo, pwede kayong gayahin ng kalaban, pero yung one thing ninyo, yung execution ninyo and the way that you present yung product, hindi siya kayang gayahin. A lot of times, hindi na natin iniisip, ang lagawin lang natin, may produkto ako, maglalagay ako ng store dito sa location na to, bubuksan ko yan, kung sinong dumaan dyan yun ang bibili. Tama? Tama. Ganun talaga eh. Ganun ang negosyo. Magtatayo ako kung sino bibili. However, hindi siya sustainable. You see, the problem is, isang linggo paldo, tapos 3 linggo kang wala. Bakit? Kasi, hindi ka pa nag-i-implement ng tamang strategy. So you have to have that strategy. Kailangan talaga kilala mo kung sino yung pupunta doon. Imagine mo, kung may negosyo ka at masarap yung pagkain mo doon, wala nang pakialaman tao kung gwapo ba yung waiter, maganda yung cashier, o gwapo yung kung sino mang nandun. Ang pupuntahan ng tao doon is either maganda yung ambience, so ang target market mo noon is yung mga taong gusto ng payapa, yung pagod na sa buhay, or yung taong gutom lang talaga. At automatic, madaming pera. Pwede yan. Yung San Benito Farm, ang target market nila is yung mga celebrity na maraming pera, na kailangan mag-relax. 'Di ba? If you have a strategy, kung alam mo kung sino yung customer mo, hindi mo na kailangan pang magtanong kung kailan papasok yung kasunod na bibili.